So hello, what's up mga idol, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ang isa sa pinag-uusapan na smartphone ngayon at very trending, ang Samsung Galaxy A57. Ito na kayang perfect mid-range smartphone para sa inyo, lalo na grabe, sale po ito ngayong mid-year. Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, pag-uusapan natin or i-review natin ang isang very trending na smartphone ngayong June 2026, which is a Samsung Galaxy A57. Aba, ngayong mid-year, paldong-paldo tayo sa presyo neto. Ang presyo neto, when it comes sa SRP niya nung March, medyo maraming na-disappoint, real talk, dahil super duper overpriced siya. Again, for the 8GB 128 is 29,000 pesos. 8GB 256 is 31,000 pesos and 12GB 512 is 38,000 pesos. So masakit sa tenga ang SRP ng Samsung Galaxy A57. Pero ito na, humataw agad ngayong mid-year. Ang 8GB 128 neto pwede nyo makuha at a possible low price na 15,000 pesos. Grabe, from 28,000 pesos or 29,000 pesos down to 15,000 pesos. Yung 256 I think pwede nyo makuha to 17,000 pesos. Minimum yan with discount voucher na yan dito sa ating video. Kaya again, ulitin ko, ugaliin yung i-click yung discount voucher natin, ha, yung link natin dito sa video para mag-generate po yung discount voucher nyo. And for the 512, I think pwede nyo makuha for around 20,000 pesos. Diba? Ang laki na makukuha yung discount from is SRP. And ang dami kong nakukita sa comment section na nakuha pa nila ng mas mababa dahil ginamitan nila ng mga maiwagang voucher mula sa ating video. Ayan, ha. So, kung gusto nyo makuha ng worth it na presyo ang A57, dito lang kayo bumili sa ating link. Kasi usually pag sa mall, medyo mataas talaga ang presyo niya. It's overpriced. Real talk yan. Ang nakakatuwa sa Samsung, nagbigay sila ng way para makatipid ang mga consumers through their official online store. Official online store po yan ni Samsung, ha. Yung link natin at dyan ko rin binili itong A57 natin. Sa sobrang ganda netong smartphone na to, aba ginawa ko na siyang daily driver. Tinago ko. Binenta ko yung Fold 6 ko. Nag 57 na lang ako. Ayan, napakaganda mga idol. And syempre sa ating full review, tatalakayin natin lahat itong smartphone na to kung sulit nga ba talaga siyang i-purchase ngayong 2026. So yan mga idol, next is bigay ko sa inyo yung mga gandang features ng Samsung Galaxy A57 at kung bakit isa rin to sa magandang option na pwede makonsider ng mga consumers natin ngayon 2026. Unang-una, syempre, when it comes sa display. So si Samsung Galaxy A57 is equipped ng Super AMOLED display na panel, di ba? Outdoor tayo, as you can see, very clear pa rin natin nakikita yung smartphone natin. And it's 6.7 inches, punch hole display, small bezel, even small chin and small punch hole. So kumbaga, when it comes sa display rekta, bibigyan kayo nito ng outstanding viewing experience sa isang mid-range device. It's 120Hz screen refresh rate for smoother animation of course, and it's Full HD Plus 1080p resolution. So when it comes sa resolution, I know sa iba is nabababaan yan kasi usually nagbibigay is 1.5K resolution, pero for me okay na yan as long as yung panel is Super AMOLED display. So Super AMOLED display, ulitin ko, mas better yan sa mga ibang AMOLED panels ng mga ibang brands. Ito na naman tayo, green line. Lods, oo nga, maganda display niya, nagkaka-green line yan. Hindi po ganun-ganun naman bastang nanganganak ang green line. Again, ang green line, depende po yan sa paggamit nyo. So, there's a tendency pag nagkaka-green line na hulog nyo, ilang days magpa-pop up yan. So, parang akalain nyo, bakit nagka-green line? Hindi ko naman to nabagsak. Pero before, nagkaroon siya ng history ng bagsak, usually doon nagre-resulta yan. Or minsan naiipit. So, again, ang green line, hindi po yan basta-bastang nanganganak. Samsung user na ako since 2012, 2011. Naka-AMOLED panel pa yung mga yan. J-series, S-series, Note series, di ba? Lahat yan naka-AMOLED at wala ni isa ako nagkaroon ng green line. Even for A-series. So, depende na lang yan talaga sa pag-aalaga mo sa smartphone mo. At doon minsan lalabas ang green line. So, syempre, magko-comment talaga ako ng green line. Madidisappoint ako sa green line kung na-experience ko na. Pero so far,
since 2011 or I think 2012, wala pa akong na-experience sa any green line sa mga devices ko na Samsung. Hindi lang po Samsung ang nagkaka-green line. Lahat ng mga smartphones na merong AMOLED panel, prone po sa green line. Pero syempre, depende pa rin sa paggamit ng consumer mo kung lalabas ba talaga yung green line na yan. So, yon. For me, the panel, the display, very premium. Matutuwa ang mga consumers natin. Next is the processor. So when it comes sa processor niya, it's Exynos. Hindi po to Unisoc, hindi po siya Dimensity, hindi po siya Snapdragon. It's Exynos. I know marami kayong comment and nakikita ko naman din na medyo madidisappoint sila sa Exynos. Mabilis daw uminit. Real talk yan. Nung in-unbox ko to, ginamit ko lang siya ng parang parang 10 minutes or 15 minutes. Uminit siya. I don't know kung dahil sa sa room temperature or naka full brightness lang ako. Pero yun, based din naman sa experience ko, yes, mas mabilis nga uminit ang Exynos. Pero when it comes sa gaming din naman, it can handle naman yung heatness niya. Nais naman yung heatness dahil meron din naman mga cooling system na may equip itong smartphone na to. So, yun, medyo meron siyang yun, pag maglalaro kayo, there's a tendency umiinit, pero meron namang way para ma-cool or ma-ease yung smartphone sa heatness dahil sa kanyang cooling system. Pero kung pag-uusapan lang natin performance, napakabilis din naman po ng A57, can handle pretty much na mga modern games and even mga AAA games, salamat sa kanyang powerful processor din naman. Syempre, ang parati kong finiflex or parati kong gusto when it comes sa mga Samsung smartphones is of course yung kanilang software update. So meron po itong promise sa 6 years major operating system update, di ba? So napakatagal, nagsimula to sa Android 16, matatapos sa Android 22. So kung naghanap kayo ng smartphone, longevity, ang hinahanap nyo, ito na po ang magandang suggest. Siyempre, One UI for me is very optimized, very user-friendly, napakadaling gamitin, at isa to sa pinaka-secure na operating system na pwede natin magamit ngayong taon. Or hindi lang ngayong taon. Kumbaga, for me, when it comes sa usability, kasi ang pinaka-favorite ko dito is yung kanilang feature na Samsung Knox. Camera rin ang isang maganda sa Samsung Galaxy A57. It is equipped ng triple rear camera system. It's 50 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide camera, and 5 megapixel macro lens. So, lahat po ng lente na to gumagana, legit na gumagana. Compare sa mga ibang brands na sinasabi, dual camera, triple camera, pero in reality, it's AI lens, it's depth sensor na very useless. Kaya kudos sa Samsung na lahat po ng lente na yan gumagana at useful sa mga consumers natin. It is support ng 4K video recording sa rear at front-facing camera, and in fairness for the quality itself, napakaganda ng ma-offer naman na camera performance sa Samsung Galaxy A57, at syempre, meron dito mga features when it comes sa AI capability. No, ang maraming madidisappoint pa rin dito, real talk, is the battery capacity. It is powered ng 5,000 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate. So, in today's time, I know karamihan or major naman na ng mga consumers natin naliliitan na sa battery capacity ng smartphone ng mga Samsung. And quick reminder lang, even the iPhone 17 Pro Max, ang battery capacity nito is 4,900 lang. S26 Ultra is 5,000 mAh battery capacity. Doon kasi papasok po yung tinatawag nating software optimization. Kung yung smartphone mo merong napakagandang software optimization, matagal po yung malobat. Meron yan iPhone, iOS is very optimized, Samsung One UI is very optimized. So kumbaga, may tinatawag si Samsung na device usage pattern na pinag-aaralan niya yung paggamit mo sa device mo at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So yung 5,000 mAh battery capacity niya, hindi po naman siya literal na mabilis malobat compare din naman sa mga ibang brands. Ang maganda rin dito, mabilis siyang mag-charge. 1 hour lang, full charge na agad itong smartphone, no? Very convenient. And the pinaka nakaka-disappoint na part dito is wala po itong charger out of the box. Asahan nyo na yan, maging new normal na yan sa Samsung, na even for their budget smartphone, wala na po talagang brick na included. So bumili na lang kayo. I think mura lang naman ng Anker, Ugreen, or Romo. Usually 500 pesos, makakabili ka na ng 30 watts charger. 45 watts is usually mga 700, 800, diba? So mas mura pa rin compare sa in-offer ni Samsung na brick.
Kaya, for me, mas better go for the Anker, Ugreen, or Romo sa mga brand kung bibili kayo ng charger para sa inyong A57. Ang pinaka-favorite na part ko dito is of course the water protection. Kuha ako ng video nito mga idol na water test. Ilulublub natin ito sa tubig. Ito po kasi yung mga smartphone na legit na pwede masubmerge sa water within 30 minutes sa fresh water. It is not recommended na isubmerge to sa salt water dahil may masisira siya dahil syempre ang salt water may mga small particles yan na pwede pumasok po sa smartphone mo. And yun, kumbaga kung nagano kayo ng smartphone na gagamitin nyo to take underwater shot, ito na maganda rin isa-suggest sa inyo ang Samsung Galaxy A57. And I think for its price ngayon na 15,000 pesos for its lowest price, malaking advantage niyan sa mga ibang competitors niya na ang IP rating pa rin ng iba is IP66, IP66 pa baba, di ba? Ang mga legit po na smartphone na pwedeng masubmerge sa water is IP67, 68, and 69 water and dust resistant na meron po dito sa smartphone na to which is IP68. So yun mga idol, kung interested kayo dito sa Samsung Galaxy A57, dito lang kayo bibili sa ating link dito sa section na to. Mura at bagsak presyo lang makukuha tong A57 5G at sana po nakatulong po to sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. So video sample, rear camera of the Samsung Galaxy A57. In fairness for the camera quality, ang ganda, malinaw ang mapaprovide ng A57 5G. So ayan siya, pero hindi tayo pwede mag-switch sa ultra wide to main camera habang nagte-take ng video. Pero pwede na mag-zoom. So meron tayong 10 times zoom. So zoom natin yung doon sa bridge. Ayan, ganda dito sa Valley Point sa Baguio City. Ayan, so na kayo dito. Video sample front-facing camera of the Samsung Galaxy A57. In fairness for the quality ng front-facing, ang linaw. Legit mga idol, ang ganda ng front-facing camera nito. Ayan, pag maganda rin yung tama ng ilaw or perfect lighting condition, solid ang mapoprovide ng A57 5G. Napaganda po. Support niya ang 4K video recording sa front and rear camera up to 30 FPS. So next pag-usapan natin yung design at build quality ni Samsung Galaxy A57. So in fairness for its ergonomics and form factor, mas manipis na siya compare sa A56. Ayan. So manipis. Na-maintain pa rin yung ergonomics na dito, yung parang mayroong oka, di ba? Ang ganda, very sleek itong A57 ngayon. So meron tayo ditong glass back cover. Triple rear camera system. At ang maganda pala sa A57, support na nito ang eSIM. So meron siyang triple rear camera system dyan. Diba? Tingnan nyo naman. Ano lang siya, minimalist pero ang may dating yung itsura niya. So dito sa right side, nandito ang ating power button. And yung volume rocker. Sa taas naman is microphone. Sa left side wala tayong makikita. Sa baba is sa SIM tray, microphone Type-C port at yung speaker grill. So syempre dual stereo speakers itong si A57. And when it comes sa kanyang screen, napakaganda. It's full screen display. Punch hole, maliit lang yung bezel niya.
Very smooth at mataas din yung nits of brightness niya. So maganda naman yung overall display na mo offer ni Samsung Galaxy A57 at manipis itong smartphone na to in fairness. The sad part, wala po itong free na screen protector out of the box at wala po rin siyang free case out of the box. Next, explore natin yung camera app ni Samsung Galaxy A57. So nandito tayo sa main camera niya, 1x. So meron tayo ditong flash, 12 megapixel mode, 50 megapixel mode, ayan, settings, pwede natin i-scan yung QR code, ayan, watermark, pwede nyo on yan for may nakalagay dyang model ng unit nyo pag nagtitake ng photo. Syempre, yung pinaka-favorite ko is a ultra wide camera, it's 0.6 ultra wide camera, meron tayong 2 times zoom, meron tayong 2 times zoom, 4 times zoom, 10 times zoom. Ayan, hanggang 10 times zoom po itong A57. So, meron tayong portrait mode for background blur. Fun mode. Ayan siya. Sa video naman, it's support ng 4K video recording up to 30 FPS only. So, meron din siyang super steady up to 30 FPS Full HD 1080p resolution. So, itong steady mode, syempre very important to sa mga sa mga content creators natin, 'di ba? Na abang nagba-vlog kayo, naglalakad, so mas stable yung yung internet, yung video nyo. Kunyari, nagjo-jogging kayo, nagwo-walking kayo, nagba-vlog kayo, stable siya. Ganon naman kaganda ang steady mode. Pero the sad part, hindi siya support ng 60 FPS. It's 30 FPS only. And meron tayong mga iba't ibang modes dito like Pro mode, Pro video, Night mode for low light shot, Food mode, Panorama, Macro lens, Slow motion, and Hyperlapse. And sa front facing camera, in fairness for the A57, ang linaw ng front facing camera nito. At support din ang 4K video recording. Photo, ganun lang naman. Meron siyang konting ultra wide na hindi naman ganun tawag doon? Hindi naman siya ganun nag-ultra wide. Sabihin na nating wide angle na lang, di ba? Portrait mode for background blur. Ayan, no? Ayan yun. And fun mode, yun pa rin, ganun pa rin naman. So yun mga idol, ang camera app ni Samsung Galaxy A57, very simple lang. So speaker test tayo dito sa Samsung Galaxy A57. Dual speaker siya. What's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Realme Note 80. Ano ba mga pros and cons na pwede natin makonsider din sa budget smartphone na to? Tara pag-usapan natin. So for today's video mga idol, pag-uusapan natin ang So when it comes sa speaker ni Samsung Galaxy A57, in fairness, ang isang napansin ko dito yung bass quality, ang ganda, buong buo. Loudness is great. So kung i-score ko yung kanyang speaker, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito, nasa perfect 10. Biometrics test tayo dito sa Samsung Galaxy A57. Unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, face unlock, fast and accurate din. So yun mga idol, ang ating full review sa Samsung Galaxy A57. So ang pinaka main question, Lods, sulit ba talaga tong smartphone na to? Real talk naman talaga, nung March hindi siya ganun pinag-uusapan dahil sobrang overpriced. Biruin mo, 28 ang pinakamura, 30 plus ang pinakamahal. Pumasok na siya sa segment ng flagship eh. Usually sa mga smartphone na Android, flagship ng 30 plus, di ba? And nakakatuwa na sa online stores nila, sa official stores, mura nyo lang siya makukuha. Mas worth it yung presyo niya. Kaya dito lang kayo bibili sa ating link. So again, definitely sulit siya pag nakuha nyo sa sale price. Pero for its SRP, hindi po talaga siya sulit. Ang tanong naman dito, Lods, yung 128, kamusta? 128 pa rin, 16,000, hindi ba ako magiging skeptical dyan? To be honest, yung mga iba magiging skeptical talaga, real talk, kasi malait na talaga 128 in today's time, pero depende pa rin sa consumer kung anong ginagawa. Kung heavy gamer kayo, content creator, nagvo-vlog,
heavy user when it comes sa storage, definitely 128 is not perfect fit dahil hindi na po expandable ang storage nito. Go for the 256. I think for its range sa sale price, ano lang naman, 3 to 4,000 pesos. Kung may extra budget kayo, go for that kind of variant. Pero kung alam mo yon, hindi naman kayo ganun ka heavy user, matakaw sa storage, 128 is okay pa rin naman. It's usable and it's the best minimum, minimum na pwede nating magamit ngayong 2026. So again mga idol, definitely napakasulit ng A57. Ito na po yung perfect time nyo bumili sa ating video. Tap mo yan, view products, mura at baksak presyo lang makukuha itong Samsung Galaxy A57